Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko po to agad maa-upload. Good morning everyone because tong sky na to nagloko since last night, no? So ngayon nagvi-video lang muna po ako, then paglabas ko, tsaka ko po maa-upload. So medyo malilate ng konti ang pag-upload, no? Siguro mga between 8 o'clock to 9 o'clock in the morning. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, salamat po sa lahat ng nanood ng nawala siyang parang bula. Magpaparamdam pa ba siya? Situation 1 with our One Love a Day video. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng naka-appreciate ng ating One Love a Day mission, no? Sa birthday ko po, na-announce ko pa, na mag-iipon po tayo para sa Home for the Aged, no? Gusto ko pong bumalik sa Home for the Aged, no? Malapit po talaga ang puso ko sa matatanda, no? Because yung yaya ko po, 95 years old po siya namatay, no? Hindi na po siya bumalik sa kanila because wala pong pakialam yung mga anak niya, no? Ayun lang po. Binigyan ko po ng pera yung mga anak para umuwi dito kasi matanda na yung nanay nila, no, para makita man lang nila bago sana mamatay. Pero wala po. Nung nagpadala po ako ng pera, kinuha lang po nila pero hindi naman po sila umuwi sa magulang. Pumunta sa nanay nila at hindi na po sila nagparamdam, no? Yung yaya ko po na yun ay inalagaan ako simula bata, no? Kaya mahal na mahal ko po yun. Parang pangalawang nanay ko po yun, ano? So, buti na lang po, nakuhanan ko siya dati na ng St. Peter, no? Nahandaan ko na po siya lahat-lahat. Siya sabi niya po, mas gusto niya pa pong mamatay sa tabi ko kaysa sa mga anak niya. Kasi pag umuwi po siya dun sa Bacolod, no? Iniiwanan lang siya sa tabi ng mga aso. Ay, namiss ko tuloy si manang ko. Well, bago pa po ako maiyak dito. Ayan, simulan na po natin ang nawala siyang parang bula, magpaparamdam pa ba siya? Situation 2. Ayan, situation 2 tayo mga kapatid. Ano po kaya ang makikita natin? Magpaparamdam pa kaya ang taong nawalang parang bula sa buhay nyo? Tingnan po natin, dito lang yan. Sudden awareness, choosing happiness. No. For some of you, first card pa lang, no? For some of you, may realization itong taong nawalang parang bula. Na-influensyahan to Na-influensyahan to ng mga taong, na-influensyahan po ito ng mga taong, teka, may tumatawag. Sandali lang po. Na-influensyahan siya ng taong, pwedeng mga kaibigan niya, kamag-anak niya, no? Yan, bigla siyang nawala na parang bula, no? Baka pwedeng ayaw sa'yo ng pamilya niya or mga kaibigan niya. Hindi ko masabi sino itong mga taong nag-influensya na to. Pero definitely, baka itong mga taong to ay pinagtulungan ka din, ano? Pinagtulungan ka rin or ayaw sa'yo. Pamilya to. Kasi ang gusto nila, no, sa kanila mapunta yung pinaghihirapan, yung sweldo ba to or something. Ayan, no? Kakaiba tong barahan ng second, ha? Yung mga nangingialam. So kayo, hindi na kayo matahi-tahimik kasi lagi na lang kayong nag-aaway, dahil sa mga hindi kayo matahimik, inaaway ka na nga niya, nag-aaway na nga kayo, inaaway ka pa ng pamilya or pinag-aawayan niyo yung pamilya, no? So, may realization siya. Ano ba to? Parang wala namang bayag to. Sorry, ha. Sorry po sa word. Pasensya na po sa word ko. Nadala lang po ako. Pero talagang ganun po talaga. So, may weakness, may manipulation. So, namamanipulate po siya ng mga taong ito, no? So, kaya siya nawala ng parang bula sa'yo. Kasi parang hindi niya nakaya yung pressure between you and his family or kung sino man to, or you or yung baka may pamilya rin tong lalaki. I'm really not sure, no? Pamilya niya, pwedeng may asawa to, kaya rin kayo nawala ng parang bula.
Oh? Kung there's deception and manipulation. Malamang ikaw ay naloko din nito, taong to, no? Kaya rin siya parang nawala na lang din na parang bula, no? Malamang ang taong to talaga may asawa. May asawa to. Ayan yun. Pero itong lalaking to, malungkot siya sa ngayon. At malungkot siya dahil sa paghihiwalay nyo. Oh. Malungkot din pala siya sa paghihiwalay nyo. So nakikita ko, itong taang to pwedeng magparamdam sa inyo to. No? Naghahanap lang to ng tiyempo or baka nagparamdam na to sa inyo. No? Baka kayo na lang yung ayaw or nagparamdam siya sa inyo. So ngayon malamang kayo ay hindi na kayo nasa no contact, medyo minimal contact na kayo, no? Malamang minimal contact kayo sa ngayon, no? Nawala siyang parang bula pero magpaparamdam to, no? It's either nagparamdam na or meron na kayong contact ulit, no? Minimal. Pero kapatid, parang ayan, sasabihin ko pangalan, lumabas na. Magulo to, no? Magulo to. Yung buhay mo hindi matatahimik dito. Ayan, distraction, no? Ang daming mangyari. Maraming mangingialam sa inyo, no? Kahit magparamdam pa sa ito or nag-uusap na kayo sa oras na to, sinasabi ko sa iyo, no? Mas maayos pa na may freedom ka na lang, no? At mag-explore ka na lang ng new things for yourself. Kasi napaka-toxic nitong relasyon na to or toxic yung magiging toxic to or toxic yung pamilya nito. Hindi ka nito tatantanan, no? Magugulo ka lang, no? Pwedeng yung sa iba, hiniraman ka pa ng hiniraman ng pamilya, no? Tapos nung wala ka nang mabigay, ganyan, ang daming sinasabi, ikaw pa yung may kasalanan sa lahat, ikaw na yung sinisisi, ikaw na yung masama. Teka, kasi nakakakita ko dito ng emptiness, meaning nahubarang ka na sa lahat ng tulong na naibigay mo, no? There's emotional loss, emptiness when it comes to financial, when it comes to your feelings, may emotional loss na din, oh. Frustrated ka na din sa mga bagay-bagay, oh. Ubus ka na din, no? Ubus ka na rin, actually. Itong lalaking to, kaya niya rin kinampihan yung mga pamilya niya or yung mga nanggugulo sa inyo because there's boredom, no? Medyo may pagkasawa factor na din sa iyo to lumalabas, no? Kaya kinampihan na rin niya tong mga ibang tao dito, kung sino man itong mga pamilya na to. Distraction, lack of resources. Ayan, no? Wag naman sana magpaparamdam siya sa iyo because may lack of resources na siya, no? Masakit sa ulo to. You will be disappointed, oh. Greedy. Ayan, no? Nanlamig ang taong to sa iyo. Isa rin yung sa rason bakit siya nawala na parang bula. Nanlamig din po siya sa iyo. There. Pero ikaw kasi naging masaya ka sa kanya kahit na masakit ang ulo mo, mahal na mahal mo to. No, kahit na masakit ang ulo mo, kahit alam mo ubos ka na, minahal mo to at hanggang buong kapamilya nito, binigay mo lahat. Yun nga lang, sad to say, no, hindi lahat katulad ng puso mo, kapatid, no? Hindi lahat tulad ng puso mo, naabuso ka na, no? Naabuso ka na. So for those of you na may ganitong sitwasyon,
ako, I will suggest, tama na. No? Ayan, no? There's resentment, desire to reconcile. Malamang ang taong to ngayon, parang situation 1, namumblema din financially. No? Namumblema na din. And I don't want na magparamdam lang sila because ubos na ubos sila ngayon. No? There's resentment. There's desire to reconcile. Pero sa nakikita ko kasi, no, parang hindi maganda yung pag-approach niya sa'yo, or hindi, parang lalapitan ka pa nito, no? Lalapitan ka pa nito sa, lalapitan ka pa nito, manghihingi pa sa ito ng tulong, no? Or pwedeng bula-bulahin ka pa nito. I'm sorry kapatid ha, ito yung nakikita ko parang bubula-bulahin ka pa nito, magmamakaawa, magpapabiktim, pero pag wala siyang kailangan, ikaw lahat ang may kasalanan, ikaw lahat ang sinisisi, ikaw lahat ang may pagkakamali, no? Ayan, no? Hindi siya marunong magbalanse ng mga bagay-bagay, oh. Laging ikaw ang may pagkukulang, laging ikaw yung mali, no? And tinotolerate kasi siya, no? Tinotolerate siya ng mga kamag-anak niya, or pamilya niya, or sino man ang mga nag-iimpluwensya dito, they are tolerating. Ayan, no? Ayan sila, oh, mga pamilya. Ay, sana pag nagparamdam to, wag ka na lang. Pero syempre, nasa inyo pa rin po yun, no? Pero kung ako po ang tatanungin nyo, syempre, ayoko na po, no? Hindi ka naman po mahal ng mga kamag-anak nito They're just using you. I'm sorry. There's hatred. Malisyoso ang mga utak ng mga taong to. They will abuse your kindness, no? Tama na po, no? Mas okay pang hindi na siya magparamdam. Mas magiging masaya ako, no? Na hindi na siya magparamdam. Kaysa magpaparamdam siya because he needs something from you, no? Ibahin mo daw po yung style. Kapag lumapit sa ito, reverse, reverse mo daw yung failure. Tanggihan mo, ha? Sabi mo, wala. Nalungkot naman ako dito sa cards na to. Nalungkot naman ako. Nalungkot po ako sa cards mo. Ayun, no. For some of you, hindi ito matitiis, Tutulungan nyo pa rin to for some of you, no? Aasa pa rin kayo na baka ma-appreciate niya kayo, makita niya yung value nyo, na kayo yung lagi nandyan. Pag may problema siya, wag po, no? You should move forward daw, leave him behind, no? Iwanan mo na daw po itong taong to for 2023. Iwanan mo na siya doon, no? Magsimula ka daw po ng bagong buhay for 2024, no? Hindi pa huli, January pa lang, no? Pwede ka pa pong magbago, no? Nalungkot ako rito, Victory and success. Ayan, no? Pwede ka pa pong maging successful, sumaya nang wala itong taong to. Huwag mo pong aksayahin, ang panahon mo sa taong to. Sa totoo lang, hindi siya worth it. I tell you, hindi siya worth it. Carelessness. Minsan daw po yung pagkasakit mo, yung nasasaktan ka because of your carelessness na lang. Hindi mo daw po pinag-iisipan. Nagpapadala ka po sa feelings, no? Self-victimization. Tama. Ikaw na daw po yung nagtotolerate, no? Ayan, no? Iniwan ka na nga po iniwan ka na niya, no? Nag-make decision siya, nakinig siya, no? So, nawala na nga siya na parang bula na lang. Hindi mo alam kung paano. Or, siya yung nag-block sa'yo. Siya yung umiwas, siya yung iwan, no? Ikaw naman, ikaw yung sa relasyon yung dalawa, ikaw yung bigay ng bigay. Ikaw yung bigay ng bigay. Matigas po mukha nito. Kaya niyan lumapit talaga sa'yo.
For some of you, nasa abroad kayo nagtatrabaho. Ayan o, lagi may group conflict, may frustration. Ayan o, kasi ang daming pakialamera sa tabi, no? Ang taong to ay kahit kailan hindi siya masasatisfy. Kahit sino po ang maging karelasyon nito, he will never be satisfied. Ano? Dissatisfaction, lack of inner joy. No? Siya yung nag-give up sa inyo, oh. Pero pagka may problema, hindi pa rin siya nag-give up, no? Tama na po, no? Tama na po. Kasi dapat na daw sa'yo magkaroon ka ng comfortable life, no? For some of you, may anak ka sa taong to. For some of you. No, dapat daw maging kalmado ka na, no? Maging masaya ka sa buhay mo. Kasi habang nandito tong taong to, hindi ka magiging masaya sa buhay mo. Natigas ang mukha po nito. Kayang-kaya niya po lumapit sa iyo. Kayang-kaya ka po niyan lapitan anytime, kahit wala na kayo. Oh. Tapos ikaw ang pagsisisisihin niya. Sisi, no? Yan, no? Ayan, no? Lack of resources, unstable, no? Maaaring ang taong to na walang trabaho, mabisyo. For some of you, ha, ganon. Or lack of resources, meaning talagang wala. Kulang siya ngayon, no? Ay. Nagka-anxiety and trauma ka na dito. Grabe na dinanas mong sakit dito, kapatid. Grabe. Oh. Wala ka na daw pupuntahan kundi papanik na, no? Na lahat ng saksak nakuha mo na sa kanya, sa pamilya niya. Kailangan mo na raw umayos, no? Kailangan mo nang i-reverse yung kailangan mo nang pumanik, no? Miss chance, no? Ang dami mo na raw nami-miss na chance sa buhay mo. This person is so selfish, no? Yan, maaaring iba sa inyo, asawa niyo to, ex-asawa niyo, o talagang nakalibin niyo, for some, no? For some naman, nasa abroad kayo, hindi kayo magkasama. Lahat ng responsibilidad, no? Lahat ng responsibilidad niya sa pamilya niya o sa pamilya niyo o sa lahat, no? Ikaw ang nagdala. Ikaw, hirap na hirap ka na, pero siya, hala, sige. So, situation 2, no? Tama na daw po. Confusion, chaos, and brutality. Tama na daw po, no? Avoiding conflicts. For you to avoid conflicts, you have to avoid this person and lahat ng pamilya niya. You have to block them and start your own life. Okay? Start your own life. May darating pa po sa iyo, no? May darating pa po sa iyo at kung magmamahal ka man ulit, dapat mahal mo muna yung sarili mo. You have to heal first, no? Kasi trauma ang nabigay sa iyo ng taong to. Sobra kang na-trauma dito, no? So, para ma-heal mo, no? You have to set him aside sa buhay mo. You have to start anew, no? Kailangan po maging maayos ka muna bago ka pumasok ulit sa isang relationship. Okay? So, that's it for situation 2.
na wala siyang parambula, magpaparamdam pa ba siya? Pero ako, I hope this person hindi na siya magparamdam sa'yo. Or dun sa mga may minimal contact, no? Or nakipag-usap bigla sa inyo, ramdamin nyo po, no? Ramdamin nyo muna po bago kayo. Alam mo, yung puso nyo po kasi malambot, no? Sana, for those of you, pinatigas na yung mga puso nyo, pero sana, no, wag na po tayong bigla-biglang maniniwala sa kanya, no, lalo na may mga kamag-anak to or pamilya to na grabeng mangialam, no, grabeng makialam. So sana po, no, may natutunan kayo sa naranasan nyo rito sa taong to. Sobrang trauma to sa inyo, no. So yan po ang situation 2 natin, na wala siyang parambula, no, situation 2, no. Sana po maging lesson na rin po sa inyo ito, no? Sana maging lesson po ito sa inyo. Ayun lang po. Maraming po salamat sa lahat ng pagsubaybay nyo sa ating channel, Lady Lee Elena, no? Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayo, no? Lagi ko po kayong pagdadasal, ganun din po kayo, ipagdasal nyo din po ako, at sana po ay maging maayos ang araw natin ngayong araw na ito, at ilayo po tayo sa kahit na anong karamdaman, kahit na anong aksidente, no? Pray po tayo na maging maayos po ang ating araw ngayon. Okay? Maraming salamat po, and may God bless us all. Always pray for me din po for my health, no? At kayo rin po ay pagdadasal natin, ano, sa lahat ng mga pinagdadaanan nyo. Okay? Maraming pong salamat. And I love you all, my Lady Elena's family. Bye! Have a nice day!